Yes, good morning Kirby, good morning Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Walang bagyo anumang low pressure area pero patuloy pa rin po ang epekto ng tatlong weather systems na umiiral ngayon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang una po dyan ay itong tail end of a cold front. Dito po yan lalo na sa may extreme northern Luzon. Ikalawa po ang hanging amihan o yung northeast monsoon. At ang ikatlo naman po natin ay itong easterlies o yung hangin mula sa silangan at makakaapekto po dito po yan sa Visayas at sa may Mindanao area. Pero kumpara naman po kahapon ayon kay Ms. Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa, mas kaunting pag-ulan na lang pong inaasahang dadalhin ng easterlies na ito dito po yan sa Kabisayaan. Para sa magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na mga oras, dito po sa may Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at pati rin po dito sa may Central Luzon ay magkakaroon po ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulo at may hinang pag-ulan. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, magiging maaliwalas naman po ang ating panahon maliban na lang po sa mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Ngayon po, gaano kaya kainit o kalamig sa inyong area? Alamin na po natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamataas na po ang temperatura. Dito po yan sa may Legazpi, meron po yan 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio City, malamig pa rin po ang temperatura. Meron po yung 15 to 23 degrees Celsius at magkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Yun naman po, dumako na po tayo sa Visayas. Pinakamataas naman po ang temperatura dyan po yan sa may bahagi ng Tacloban. Meron po yan 24 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa Metro Cebu, meron yan 23 to 30 degrees Celsius. At ngayon puntahan naman po natin ang Mindanao area dito po sa may Metro Davao at maging dito po sa may Zamboanga meron po yung 23 to 32 degrees Celsius at dito naman sa may Cagayan de Oro meron po yung 23 to 31 degrees Celsius. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kababayan, 28 days na lang po Pasko na. Kaya naman panahon na po ng Kapaskuhan at panahon na rin po ng pagbibigayan. Kaya naman ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po ang relief operation ng Air 21 at ng DSWD. Ngayon, paano ka nga ba magiging isang volunteer? Panoorin po natin ito. Noong ika-8 ng Nobyembre, lubhang naapektuhan ng bagyong Yolanda ang ating mga kababayan sa Eastern Samar, Leyte, Cebu, Iloilo at Palawan. Dahil dito, higit sa 2 milyong pamilya ang naapektuhan. At pwede silang abutan ng tulong sa pamamagitan ng pagiging DSWD volunteer. Tawagan ng DSWD hotline sa numerong 459-2131 at ibigay ang iyong pangalan, edad at lokasyon. Kung 10 o higit pa ang mga miyembro ng grupo nyo na nais mag-volunteer, magbigay ng schedule ng pagboboluntaryo. Dalhin ang ID sa DSWD site, hanapin ang registration area, magpalista at humingi ng volunteer's ID. Sumailalim sa briefing bago pumunta sa assigned area. May mga maaatasang magbalot ng bigas. Para naman sa mga mag-aayos ng relief good, kailangang maglagay ng bigas, 8 piraso ng instant coffee, 4 na sardinas at 8 piraso ng instant noodles sa isang plastic bag at isara itong mabuti. Isa sa mga relief operations area ng DSWD ay ang Cargo House Building na matatagpuan sa NAIA Complex, Barangay Vitales sa Parañaque City. Upang makarating dito, sumakay ng MIA bus sa Pasay Rotonda, EDSA Corner Taft Avenue, baybayin ang daan patungo sa NAIA Terminal 2, bumaba sa checkpoint nito at hanapin ang pink building sa inyong kanan. Halina't makiisa sa adhikaing maganda.
Sa ating bayanihan, tiyak marami ang matutulungan. Kaya ayan po, kung may free time ka, gawin pong maging kapaki-pakinabang ang mga natitirang araw ng Nobyembre sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na po ang ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Yolanda. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming mga updates sa Panahon TV Express. Yan po ay oras-oras dito pa rin sa Telebisyon ng Bayan. Sama-sama tayo sa pagbangon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa iyo, Kirby.